Purihin natin ang Diyos dahil ang Diyos ay siya pong nananatiling mabuti sa bawat isa sa atin. Amin po ba? Tayo po ay iningatan ng Diyos at tayo po ay patuloy na iingatan ng Diyos magpasawalang hanggan. So yun po yung ating pong maasahan sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Sa Diyos na ating sinasamba, siya po ang nagkakaloob sa atin ng kalakasan, maging ng ating katuwiran. Maraming salamat sa ating Diyos. Kaya po ngayon, ating pong patuloy na pinag-aaralan patungkol pa rin sa character building in the Christian life. Paano po ba tayo magiging katulad sa ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang pamumuhay, sa kanyang pag-uugali? Ito po yung naisin natin na ma-build up sa buhay natin ito. Dahil alam natin na sa takdang panahon, bibigyan tayo ng Diyos ng gantimpala. Kaya po, alam ko po na bawat isa ay inaasahan niya na kapag lisanin na natin ang mundong ito, doon na po natin tatanggapin ang mga gantimpala ng Diyos magpasawalang hanggan. So purihin natin ang Panginoon. At marami din pong biyaya ang ibibigay ng Diyos habang tayo naririto pa sa lupa. Kaya purihin natin ang Diyos. Naalala ko po yung ating pong topic nung nakaraang linggo, obedience versus disobedience. So yun po yung ating pong topic at ipagpapatuloy po natin ito at yung ating pa rin teksto ay matatagpuan po. Yung ating text verse is found in the book of Deuteronomy 5 verse 33. Ano po yung sinasabi po dyan? Walk in obedience to all that the Lord your God has commanded you. Ibig sabihin, isa pamuhay daw po natin na may pagsunod sa lahat ng pinag-uutos ng Diyos. Kaya po, wala po tayong pinipili na kautusan ng Diyos. All the commandments of God, we must obey. Yun po yung sinasabi po sa talata na yan. At ano po ang sinasabi niya? So that you may live and prosper and prolong your days in the land that you will possess. So yun po yung pangako ng Diyos. Ano daw pong mangyayari? Hahaba yung ating mga buhay, kaya wala na po tayong takot sa anumang klaseng viruses na darating pa sa mundong ito, kundi ang pangako ng Diyos, panghawakan natin that we will live long life here on earth. At ano pa ang gagawin po ng Diyos? He will prosper us. So pasasaganahin po tayo, pagpapalain po tayo. Yun po ang pangako ng ating Diyos. Kaya po sa oras na ito, ipagpapatuloy natin, dinagdagan ko lang po yung nakaraan about blessings in obedience. So ngayon, nagdagdag pa po ako ng dalawa as the Spirit leads me na magdagdag pa. Ano pa po ba yung pakinabang natin? What are the blessings that we will possess and we will obtain if we are obedient to God? Alam niyo po ba, nakaka-excite na maging masunurin sa Diyos? Kasi po, if we are disobedient to God, alam niyo po ba ang mangyayari? Sabi nga po yung pinag-aralan natin nakaraan, the wrath of God, yung puot ng Diyos, yung galit ng Diyos, pwede po natin maranasan if we are disobedient to God. Ano pa po ang ating pinag-aralan nakaraan if we are disobedient to God? Even yung pong sinasabing curse will be poured out. Ibubuhos yung sumpa. I know, wala po isa man sa atin na gusto maranasan ng mga ito. Amin po ba? Sige nga po yung gustong hindi makaranas yung sumpa ng Diyos, yung puot ng Diyos, pumalakpak sa ating Panginoon. Malakas na palakpak sa Diyos. Hallelujah. Sige po, can we shout hallelujah? Hallelujah. Ayaw namin, Lord, na makaranas ng puot mo. Ayaw namin na makaranas ng sumpa na iyo pong ibubuhos sa aming mga buhay. So yun po ang ating pong pinag-aralan nakaraan.
Ano pa po? Aba, grabe po. Sabi po, God will uproot. Bubunutin ka ng Diyos and destroy. Kaya po, di ba, ano kaya nangyayari itong pandemic? Sa palagay niyo po ba, may kinalaman ito sa disobedience ng mga tao worldwide? Sa lahat ng bansa? Because of their disobedience, binunot po sila ng Diyos. May kinalaman po ba ito? God knows. Ang Diyos ang nakakaalam. Pero nasusulat po, if we are disobedient to God, God will uproot and destroy those disobedient persons. Those disobedient people created by God. Lahat po yun ay gagawin po ng Diyos. At ano pa po yung sinasabi po doon, the hand of the Lord is against us. Abay, ang tindi kapag yung kamay ng Diyos ay laban sa atin. Ano po kaya ang ating maasahan? Kundi lahat po yan ay hindi po tayo komportable. Mismo yung kamay ng Diyos, ibig sabihin, kaya ng Diyos gawin anumang mga bagay na hindi kanais-nais sa ating mga buhay, magagawa niya because of disobedience. Kaya po mga kapatid, sa oras na ito, God is encouraging each one na wag po tayong maging disobedient person. Maging disobedient people of God. Wag po tayong mga matigas ang ulo. Kailangan sumusunod tayo sa Diyos. Kailangan tumatalima tayo sa Diyos. Dahil ano pa po yung mga yung pong blessings. Kasi po, pag disobedient ka, there are consequences or punishment na mararanasan natin sa ating mga buhay. Siyempre, sino po ba yung gusto ng punishment? Sino po ba yung gusto yung parusa? Sino po ba yung gusto na ikaw ay parusahan? Lalong-lalo na po, ang magpaparusa na po sa atin ay ang Diyos. Di po ba? Pwede niya pong suguin ang mga anghel, katulad ng nababasa natin sa Old Testament. Yung mga anghel ng Diyos, ang ginagamit niya para parusahan yung bansa, parusahan yung mga tao, parusahan yung mga kaaway ng Diyos. So yun po ang ginagawa po ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Kaya po, sa oras na ito, yung pong ating patuloy na tatalimain, yung pong blessings. Blessings of obedience. So yung pong pagpapala ng pagsunod natin sa Panginoon. So mayroon na po tayong naitala nung nakaraan, 4 po yun. Ano po ulit yon? Yung mga 4 na yon? Una, the blessings will overtake us. God will lift us up high. Ibig sabihin, may promotions mula sa Diyos. Itataas tayo ng Diyos. At ang mga pagpapala nag-overtake sa atin. Pangalawa, ano pa po ang sinabi po ng Diyos sa kanyang salita? Doon sa ating teksto, we will live long and prosper. Yun po yung atin na pong napag-aralan last time. Yung pangatlo, ano pa po yung mangyayari po sa atin if we are obedient to God? We are confident. Mayroon po tayong kumpiyansa sa ating Diyos. We are confident to God. Kumbaga, hindi ka nag-aalangan lumapit sa Diyos. Wala tayong pag-aalinlangan, may tiwala tayo palagi. At kapag ikaw at ako'y may kumpiyansa sa Diyos, alam niyo po ba ang ginagawa ng Diyos? Lahat ng panalangin natin tutugunan ng Diyos. Amen? Mayroon nga lang ang Diyos, kapag tumutugon, may wait. Mayroon pong siyang ngayon na, hindi ka na mag-aantay. At mayroon pa siyang, minsan sabi ng Lord, no. Yan naman po ang tugon niya kasi He knows what is best for us. Kung ano ang pinakamainam, yun po ang iaalaw niya sa ating mga buhay. At yung pang-4 po, grabe, God's favor will be manifested sa mga buhay natin. Mararanasan natin yung pabor ng Diyos. Mararanasan natin yung multiplication
mararanasan natin yung magiging fruitful po tayo, magiging mabunga. At ano pa, yung sinasabi ng Panginoon na maging po yung kanyang covenant sa atin. Yung sinasabi niya, I am with you always. Gagawin po yan ng Diyos. Sabi ng Panginoon, sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Gagawin po yan ng Diyos at marami pa siyang pangako. Kung may kasakitan ka at karamdaman, pinangako na niya at diniklara na niya, pinagaling na po tayo. So ngayon, mayroon pa tayong dagdag about the blessings of our obedience to God. So ano pa yung panglima na ating pong mararanasan? If we are obedient to God, ano po ang ating pong tiyak na mararanasan? Mayroon tayong tinatawag na assurance in God's dwelling. Hallelujah. Assurance in God's dwelling. Grabe po, kung saan naroon ang ating Diyos, sigurado tayo, makakasama tayo ng Diyos. Kaya po mga kapatid, kung dito po hindi natin naranasan na tumira sa tinatawag po na yung daanan ay ginto, gawa sa ginto, doon po sa kinaroroonan ng Diyos na ating pong pupuntahan, we will walk in the street of gold. Grabe. At ito po yung pangako ng Diyos. If we are obedient to God, we will dwell in God's dwelling. Mananahan tayo kung saan naroroon ang Diyos. Sino pang nagsalita niyan? Aba, si Jesus Christ. Yun po yung sinasabi ni Jesus Christ sa John 14:23. Ano po ang sabi ni Jesus Christ? Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words. So kapag tayo daw po ay nagmamahal sa Diyos, sa ibang translation, he will obey my words. Dito, who will keep my words, isa lang po yun. Ang sabi po dito, and my Father will love him, and we will come. Sabi ni Jesus, ikaw at siya, ako at siya, ay mananahan. Sabi niya, we will come unto Him. Kanino po ang tinutukoy niya? We will come unto the Father and make our abode with Him. Sa ibang translation, and make our dwelling with Him. So tayo po ay mananahan sa Kanya. Kung saan naroon ang Ama, nasaan ba ang ating Ama? At alam ko po, ito lahat ang ninanais ng lahat ng mga namamatay sa lupa. Dito lahat na namamatay sa lupa, yun po yung sinasabi niya, ang gusto nilang marating, yung kaharian ng Diyos. Yun po ang gusto po nila. Saan po ba yung kaharian ng Diyos? Nandoon po sa kalangitan. But sabi ko nga po, it is not our permanent dwelling place. Kasi po pag dumating na po si Jesus Christ when He reign and rule in 1,000 years, alam niyo po ba na ang ating permanent dwelling ay dito po sa lupa. Magkakaroon ng new earth. Yun na po ang permanent. At sabi ng Lord, ang kanyang trono, ang kanya pong sabi niya, ang kanyang paanan ay tungtungan, ang lupa ay tungtungan ng kanyang paanan. At ang langit ay tungtungan ng kanyang trono. So yun po ang sinasabi po ng kanyang salita. So mga kapatid, kapag dumating si Jesus Christ, when He raptured us, alam niyo po, tayo po ay sasalubong sa ating Panginoong Jesucristo. We will meet Him in the air. At pagkatapos natin pong salubungin, tayo po ay magkakaroon ng mga rewarding. Magkakaroon po tayo ng i-reward po ang bawat isa na nagtrabaho para sa Diyos. So hindi po i-reward basta lang yung nagtrabaho ka para dito kumita ng pera. Kung kumita ka nga ng pera at hindi mo naman ibinigay yung parte para sa Diyos. Nako, nakakaano po dyan, nakakatakot yan. So mga kapatid, yun po yung sinasabi ng Panginoong Hesukristo. Sabi ng Panginoong Hesukristo, if we will obey,
Pero alam niyo po, yung obedience natin, ang foundation is love. Hindi po tayo matututong sumunod sa Diyos maliban, hindi natin matutunan mahalin ang Diyos. Kaya nga po ito yung sinabi ni Jesus Christ, the greatest commandment according to Matthew 22:37-39, the greatest commandment is to love our God with all our heart, with all our soul, with all our strength. At yun din po ang sinabi niya sa Deuteronomy. So mga kapatid, yung pong pagmamahal, ito po yung gusto ng Panginoon na maging pundasyon ng ating pong pagsunod sa Diyos. Kaya po, ano ang sabi ni Jesus? Anyone who loves me, sino daw po ang mamahalin? Si Jesus Christ. Sino po ba dito ang nagmamahal kay Jesus Christ? Itaas ang kamay. Maging kayo na nanunood ngayon, itaas ang kamay. Those who loves our Lord Jesus Christ. Lahat na nagmamahal kay Jesus Christ. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah. Kaya po, ano ang sabi ni Jesus Christ? Anyone who loves me will obey my teaching. Yung pinapangaral natin, ito po ay katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. At sabi niya, my Father will love me. Well, my Father will love them. Sino yung them na yan? Tayo na sumusunod sa ating Diyos. Kaya tayo sumusunod because we learn to love our Lord Jesus Christ. Amin po ba? Kaya po talaga, kaya yung palaging sinasabi ni Jesus Christ, ito yung pinaka-greatest commandment. At ito yung sinasabi ni Jesus Christ, love your enemies. Kaya nga po, pinamamahal yung kaaway, ibig sabihin, dapat mabuhay tayo na wala na tayong kaaway sa mundong ito. Hindi natin kaaway yung sarili natin, hindi natin kaaway yung ibang tao. Bakit po? Kasi may kinalaman po ang pagmamahal, yung pag-ibig natin sa Diyos. Hanggat hindi natin sila matututunan mahalin, yung mga kaaway na yan dito sa lupa, we can never say we love our God. Kasi hindi natin sila nakikita. God is Spirit and we cannot see the Spirit of God, but we can feel the presence of the Spirit of God. Amin po ba? Palagpakan natin ang Diyos. Sino po ba ngayon ang nakakaranas ng presensya ng ating Diyos? Glory to God. Napakabuti ng ating Panginoon. Kaya sabi niya ulit, anyone who loves me will obey my teaching. Anyone who loves me. So ano po ulit ang pinakaugat sa ating obedience? The foundation of our obedience to God. Ang foundation is our love for God. Love to our Lord Jesus Christ. At love for others. So hanggat hindi po natin yan mararanasan sa buhay natin, mahirap magsabi that you are obeying God. Yan po talaga. Kaya we will search our hearts, saliksikin natin ang mga puso natin, mayroon pa bang natitira na mga tao na hindi mo natututunan mahalin? Mayroon pa bang natitira na yung mga tao na hindi mo natututunan na patawarin? So kung may natitira pa, mga kapatid, ibig sabihin, hindi pa lubos ang pag-ibig mo sa Diyos. At kapag hindi pa lubos ang pag-ibig mo sa Diyos, you cannot obey God. Because God wanted us to obey all His commandments. Yun ang gusto ng Diyos. Kapag sinasabi natin, mahal natin ang Diyos, lahat ng pinag-uutos niya ay ating susundin. So kapag tayo po ay natutong magmahal sa Diyos, we will learn to obey God. Matututunan natin sumunod sa Diyos. At kapag natutunan natin mahalin ang Diyos, matututunan natin yung it will follow that we will obey our God's teaching. The Lord's teaching, natututunan natin sundin ang mga tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. At ang pangako ng Diyos, kapag tayo po ay obedience, makakasama natin
sa tirahan natin ang Diyos. Ang ating Panginoong Hesus at ang ating Ama, makakasama po natin sila sa tunay na ating tirahan. Hallelujah. Kasi po lahat po ng bagay, pagdating po ng panahon, yung mga constellation, yung mga stars, yung mga sun, moon, mawawala po yan. Ang liwanag na po natin ang gagaling na po sa Diyos. Kaya po, grabe po, we can just picture out yung pong magaganap sa ating pong mga buhay. Yung po yung sinasabi ng Panginoon. Kaya, mayroon tayong assurance in God's dwelling. Kung saan naroon ang Diyos, doon din po tayo patutungo. Di po ba yan ang ating dinidesire, mga kapatid? Kaya nga po nagtitiis tayo, nagtsatsaga tayo, gumagawa tayo ng nakapagbibigay kaluguran sa Diyos, dahil ito po ang ating aspiration. We are aspiring. Ito yung manahan tayo sa presensya ng Diyos. Manahan tayo sa tahanan ng Diyos. Amen? Sino po ba ang nag-a-aspire? Sino po ba yung nagnanasa na ang kanyang tirahan ay hindi po magigiba, hindi po masisira, kundi ang tirahan niya ay forever na nakakasama niya ang Diyos. Sino po ba ang nag-a-aspire? Itaas ang kamay. Hallelujah. So anong gagawin natin? We must obey all God's teaching, all God's commandment. So yun po, kaya may assurance tayo. Ano pa po yung number 6? Dalawa po lang po itong ating dinagdag. Yung number 6, na ito po yung blessings, pagpapala sa ating pong obedience sa Diyos. Ang number 6 po na ating pong mararanasan kapag tayo ay sumusunod sa Diyos. Sabi nga po, God declared that we are already blessed. Blessed na tayo. We are blessed. God declared blessed at tayo daw po ay may takot sa Diyos and have the fear of God. Yun po ang mapapala po natin. Kapag sumusunod tayo sa Diyos, ano na po ang deklarasyon ng Diyos sa atin? God declared us blessed. Ikaw na po yung taong mapalad. Pag sinabing blessed, mga kapatid, para yung sinabi po kay Mary, blessed are you among women. Kaya siya po yung pinakamapalad sa lahat ng babae na nabuhay dito sa mundong ito. Kasi siya po ang pinili na para po ang Panginoong Hesukristo ay malimlim doon sa kanyang womb, sa kanyang tiyan. So ganun po, pero kung ikaw ay sumusunod sa Diyos, wala mang anghel na magsabi sa iyo, you are blessed among women. You are blessed. Pero ang salita ng Diyos, pinahayag na po that we are blessed. We are blessed. Saan po natin makikita po yan? Doon po sa Psalms 128 verse 1. Doon po natin makikita, ano po ang sabi dyan? Blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in His ways. Sa iba pong translation, pag sinasabing walketh in His ways, that obey His ways. Yung sumusunod sa ating Diyos. Mapalad po. Mapalad dito po, how happy. So, tingnan nga po natin yung ibang, yung my word na blessed. Hallelujah. Sa blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in His ways. So, mapalad po tayo sa NIV version ata yun. Mapalad po tayo. We are blessed. Ikaw na may takot sa Diyos. Kaya po, kapag ikaw ay sumusunod, it is tantamount of saying that we have fear of the Lord. Para bang sinasabi na po yan, kapag ikaw ay sumusunod sa Diyos, may takot ka na rin po sa Diyos. At ano po ang sabi? Sino ang mapalad? Yung sumusunod sa ating Diyos.
yung kanyang pamumuhay ay kanya pong sinusunod ang mga pinag-uutos ng Diyos. Kaya po mga kapatid, yun po yung hallelujah. Hallelujah. Yan ang sabi niya po diyan, blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to Him. Kaya po mapalad po tayo. Kapag sumusunod ka sa Diyos, you are already blessed. Ikaw na po yung pinagpala sa lahat ng mga pinagpala ng Diyos. Kasama ka sa mga pinagpala na ng Diyos. Kaya kung pinagpala ka na ng Diyos, sa totoo lang po, kahit dito tayo sa lupa, mararanasan mo na parang yung sinasabi po nung inawit natin, kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin, laging laan. Yun po yung mararanasan natin. So kapag tayo rin po ay sumusunod sa Diyos, tayo po rin ay, ang tingin sa atin ng Diyos ay meron din po tayong takot sa Kanya. Kaya our obedience is equivalent also to the fear of the Lord. Yung ang pagsunod ay katulad lang ng may takot ka sa Diyos, at kapag ito ay nararanasan natin sa ating mga buhay, ano po ang mangyayari? Ano ang sinasabi ng Panginoon? Ikaw po ay pinagpala na. Ikaw po ay pinagpala na. So pinagpala ka na. Hindi ka pala ngayon pagpapalain, pinagpala na tayo. Kaya mararanasan mo yung kasaganaan ng buhay. Mararanasan mo yung mga pagpapala espiritual. Magraranasan mo po yung lahat ng klase ng pagpapala. Alam niyo po, nakakatuwa ang Panginoon. Yung kahit masasabi mo na wala ka man yung napakaraming pera, pero magugulat ka, if you are obedient to God, lahat ng iyong ninanasa, lahat ng iyo pong gustong makamtan, alam niyo po, binibigay yan ng Diyos. Everything na nagbibigay sa Diyos ng kaluguran, pag hindi po ibinigay, ibig sabihin, it does not please our God. Hindi po yan sa ikalulugod ng Diyos. Kaya po, mga kapatid, we are all blessed. We are all blessed. B-L-E-S-T. Pinagpala na po tayo. Kaya pinagpala ka ikaw na sumusunod sa Diyos. At yung sumusunod sa Diyos, ulitin ko ulit, ikaw ay may takot sa Diyos. So yung hindi po sumusunod sa Diyos, wala po silang takot sa Diyos. So yun po. Totoo naman kapag may takot ka sa Diyos, susundin mo talaga siya. Kasi alam naman po natin, napag-aralan na po natin, na binibigyan ng Diyos, nagbibigay ang Diyos ng puot, sumpa, pwede niya po yan ibuhos. Okay, so ngayon po, darako na po tayo sa ating pong major topic, the steps to obedience. Yung mga hakbangin para tayo maging masunurin sa Diyos. Ano po ba yung mga steps, mga hakbangin na ito para tayo maging masunurin sa Diyos? Una sa lahat, number 1, magkaroon tayo dapat, we should have faith in the Lord our God. Kailangan yung una pong hakbangin in order for us to be obedient in the sight of God and in the sight of men. Much more to our God. Ang una po dapat na makita sa atin, mayroon kang pananampalataya sa Diyos. Importante yung pananampalataya sa Diyos. Di po ba si Abraham, kaya po siya natutong sumunod sa Diyos. Bakit po nung sinabi sa kanya ng Diyos, kanyang ihandog ang kanyang anak, di ba yung hinahandog noon, talagang papatayin. Yung mga tupa papatayin. Pero siya, sumunod po siya. Noong nilalagay na po yung nakataas na yung kanyang kamay, andun na po yung kutsilyo, at ang kanyang anak na si Isaac ay andun na po mayroon na po doon mga
kahoy para po, yun po ay susunugin. Alam niyo po, nung bago ibaba yung kanyang kamay at sasaksakin na niya yung kanyang sariling anak, yung ipinangako na magiging tagapagmana ni Abraham, alam niyo po, nangusap ang Diyos. Bakit niya po nagawa ni Abraham yan? Grabe ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Nasa kabila ng ganun ang pinagagawa ng Diyos kay Abraham, naniwala si Abraham bago pa man na niya ilagay ang kanyang anak, pinahiga doon sa mga kahoy na yon na susunugin. Alam niyo po, nung tinanong siya ni Isaac, sabi niya, nasaan ang handog? Ang sabi po ni Abraham, my God will provide. So alam na po ni Abraham, grabe yung pananampalataya niya, na walang mangyayari, hindi niya mapapatay yung kanyang anak because his faith to God that God will provide. Ganun din po ang bawat isa sa atin. Kapag tayo po ay susunod lang sa Diyos, we will have faith to God that everything na ating pong ninanais sa ating mga buhay, much more our spiritual lives, God will provide. Yun po yung ating pong dapat pananaw, maging katulad tayo kay Abraham. Kaya po, dahil sa pagsunod ni Abraham, ano ang sabi ng Diyos sa kanya? Sabi ng Diyos sa kanya, doon po sabi niya, he became the father of faith according to the book of Hebrews. Siya po ang naging ama ng pananampalataya. Kaya po sinasabi natin, the father of our faith is no other than Abraham. So yun po, sumunod po siya. Bakit siya natutong sumunod? Because of his faith. Yung pananampalataya niya. Kaya nga, ano ang sabi po ng talata po dito sa 2 Chronicles 20 verse 20. Hallelujah. Ano ang sabi po dyan sa kanyang salita? Sa 2 Chronicles 20 verse 20, sabi niya po dyan, early in the morning, they left for the desert of Tekoa. As they set out, Jehoshaphat stood and said, listen to me, Judah and people of Jerusalem. Have faith in the Lord your God. Ulitin ko po, maagang maaga pa, sabi nga po, they left for the desert of Tekoa. As they set out, Jehoshaphat stood and said, si Jehoshaphat, siya po yung hari. Nakikipagdigma po sila dyan. Sila po ay may mga kalaban. Pero ano ang sabi niya? Listen to me, Judah and people of Jerusalem, sabi ni King Jehoshaphat. Ano ang deklarasyon niya? Have faith in the Lord your God, and you will be upheld. Alam niyo po ba, di ba, yung labanan po dyan, wala po, hindi sila nakipaglaban ng armas to armas. Ang ginawa lang po nila King Jehoshaphat, sila po ay nagdeklara, sila po ay umawit, sila po ay nanalangin. Lahat ng kalaban nila ay nangamatay. Nasamsam nila ang lahat ng kanilang mga ari-arian. So wala po talagang actual na nangyaring labanan. Bakit po? Ang Diyos na po ang nag-provide ng mga anghel para patayin, kalabanin ang kanilang mga kaaway. Kaya po, ano po ang sabi niya? Have faith in the Lord your God, and you will be upheld. So tingnan niyo po, yung pagsunod nila. Ano po ang kinakailangan sa pagsunod sa ating Diyos? Yung pananampalataya. Kaya di ba sabi niya ni Jehoshaphat, sabi niya, listen to me. Sa oras na ito, sabi rin ng Lord sa bawat isa sa atin, kung gusto mong lumakad, if you want to obey, at to have the steps of obedience, number one step, na dapat natin lalakaran, magkaroon tayo ng have faith in the Lord your God. Magkaroon tayo ng pananampalataya sa ating Diyos, na ating pong, sa ating Panginoon na ating Diyos. Yun po yung
nais po iparating sa atin dyan. At tayo po ay pananatilihin ng Diyos. Itataas tayo ng Diyos. Pagpapalain tayo ng Diyos. Iingatan tayo ng Diyos. Sila King Joseph at dyan, iningatan sila. Wala man isa sa kanila na namatay. Bagkos, lahat ng kalaban nila nangamatay. Lahat ng ari-arian nila nasamsampo nila. Na wala po silang ginawa. Kundi ano lang po ang ginawa. Nakinig sila. Nanampalataya sila sa instruction ng Panginoon. So, importante yung pananampalataya. At ano pa ang sabi po dyan? Have faith in His prophets. So, si King Josaphat ay naniniwala sa mga propeta ng Diyos. So, ano po ang mga sinabi ng propeta ng Diyos? Nakasulat na po sa kanyang salita. Ito po yung tinatawag natin na Biblia. So, kailangan din po tayo manampalataya sa mga sinabi ng propeta ng Diyos. At ano ang mangyayari sa atin? We will be successful. Magiging successful po tayo. So mga kapatid, yan po ang gusto ng Panginoon sa oras na ito na magkaroon tayo ng pananampalataya. Yan ang puhunan ni Abraham sa kanyang pagsunod sa Diyos. Nung siya po ay kinatagpo ng Diyos, ano po ang ginawa niya? Nanampalataya po siya. So dapat ganun din po tayo. Maging sa mga salita niya ngayon, manampalataya tayo. Dahil ito ang hakbangin. Hindi natin matututunan sundin ang Diyos hanggat wala tayong pananampalataya sa Kanya. Maging sa ating pagtanggap kay Jesucristo, hindi tayo natutong tumanggap kay Jesucristo hanggat hindi natin pong pinanampalatayanan. Natotoo si Jesus Christ. He is the way, He is the truth, He is the life. And we cannot come to the Father who is in heaven without the Lord Jesus Christ. Kaya po, mga kapatid, ano po ang sinasabi po ng Hebrews? Hallelujah. 11 verse 6. Sabi po doon, but without faith, it is impossible to please God. So para din pong sinasabi, kung wala tayong pananampalataya, imposible din po na magkaroon tayo ng pagsunod. Matututo tayong pagsumunod sa Diyos. Kasi, di ba, i-please natin ang God? Paano natin na-please ang God? Through our obedience. Through our obedience. Doon natin na bibigyan ng kasiyahan ng Diyos. Kaya po, mga kapatid, importante po yung pong obedience natin, yung may kinalaman po ito sa atin din pong pananampalataya. At saan nagmumula ang pananampalataya? Sa pakikinig ng salita ng Diyos. So yun po. Kaya ano po ang sabi dito ulit? Sa Hebrews 11 verse 6, and without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him, anyone who comes to God, must believe. Ano ang ating paniniwalaan? That God exists. Na ang Diyos ay totoo. Na nag-i-exist po siya. Totoong may Diyos. At siya rin po ang nagbibigay sa atin ng rewards. Ng gantimpala. Totoo ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng gantimpala sa mga taong naghahanap sa Kanya. Kaya importante, number 1, para ikaw ay matutong maging masunurin sa Diyos, importante yung ating faith. Amin po ba? Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Diyos. Glory to God. Sige po, malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Glory to God. So yung pangalawa, na dapat natin pangalawang hakbangin, our steps to obedience to God. Number 2, ang dapat nating ginagawa, confess and forsake sins. Matutunan natin na mag-aminin ang mga kamalian. So may pananampalataya na tayo. Ngayon, kapag tayo ay may pananampalataya,
Di po ba kahit po kay Jesus Christ, nagkaroon tayo ng pananampalataya, anong ginagawa natin? Atin pong ipinapahayag sa ating bibig, mula sa ating puso, na si Jesucristo ay Diyos. Siya ay Panginoon. Siya nagbigay sa atin ng katubusan. Ganun din po sa ating mga kasalanan. Ano po yung pangalawang hakbangin? Matutunan natin, let us confess and forsake sins. Atin pong ikumpisal, atin pong aminin ang ating mga pagkakasala. At ano pa ang gagawin natin? Itakwil. Layuan. Tanggalin na po, alisin na po ang lahat ng uri ng kasalanan. Bakit po? Ito yung sinasabi ng Proverbs 28 verse 13. Hallelujah! Sabi po dito sa kanyang salita sa Proverbs 28:13, whoever conceals their sins, ang nagtatago daw po, yung tinatakpan ng kanyang mga kasalanan, does not prosper. Hindi po yan nagtatagumpay. Kahit anong tago mo ng tago sa iyong kasalanan, you will not prosper. But the one who confesses, yung po yung nagsasabi, nagpapahayag, and renounces o pino-forsake yung kasalanan pinuputol, them finds mercy. Sa iba pong translation, them finds compassion. Yung pong makakaranas sila yung habag ng ating Diyos. So yung po, kasi po kung tayo po katulad niyan, mayroon tayong mga disobedient spirit. Kahit mayroon ka ng pananampalataya sa Diyos, kapag yung iyong disobedient heart, yung pong kasalanan sa pagsuway sa Diyos, hindi mo yan aminin sa Diyos, hindi mo yan ipahayag sa Diyos, ano ang mangyayari? Hindi po makakakilos na matutunan mong sumunod sa iba pang mga bagay. Kasi ano ang sabi ng kanyang salita? Ang sabi po doon sa Isaiah 59:1 and 2, sabi po doon, surely the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear, but your iniquities, your sins, have hid his face from you, that he will not hear. So yung kapag tayo po ay hindi po marunong umamin sa kasalanan, hindi po umamin na mangumpisal. Saan tayo mangungumpisal? Sa ating Diyos. Yun ang pinagkakasalanan natin, number 1. Maging sa ating kapwa-tao. So aminin natin ang ating pagkakasala sa Diyos. Bakit po? Anong mangyayari kapag hindi po natin ito inamin? Kapag mayroon tayo, nananatili tayong nabubuhay na may kasalanan, nananatili tayong nabubuhay na tinatakpan ang kasalanan, ano po ang mangyayari? Ang sabi po diyan, yung mukha ng Diyos, hindi mo maranasan. Yung presensya ng Diyos, yung pagkilos ng Diyos, yung kamay niya, hindi po natin niya mararanasan. Kaya nagiging hadlang ng pagpapala ay kasalanan. At kapag hindi mo naranasan yung kamay ng Diyos, yung mukha ng Diyos, yung presensya ng Diyos, hindi tayo maririnig, hindi niya tayo maabot, matututunan ba natin sumunod? Hindi po natin ito matututunan. Kasi makakasunod lamang po tayo sa Diyos by the power of the Holy Spirit, who is also our God. Hindi natin kaya sumunod sa kalooban ng Diyos, sa ganang sarili nating kalakasan, sa ganang sarili nating kakayahan. We can be obedient to God through the power of the Holy Spirit in the name of Jesus Christ. So yun po, kaya po mga kapatid, ano ang gagawin sa kasalanan? Aminin natin. I-confess natin ang kasalanan at pagkatapos i-renounce, itakwil na. Ibig sabihin, huwag ka nang manatili na nabubuhay ka sa kasalanan. Layuan mo na yan, alisin mo na yan. Lahat na maghahadlang
sa buhay mo na ikaw ay nagkakasala, alisin mo na yan, tanggalin mo na yan. Alam mo na yan kung ano ang mga kasalanan na nagagawa po natin sa ating mga buhay. Yan po kaya talagang i-renounce natin, tatanggalin natin, aalisin natin. Yan ang sinasabi sa kanyang salita. At ano po ang sabi sa 1 John 1:9? Dahil ang sabi po dyan, if we confess our sins, ano naman ang gagawin ng Diyos? Matapat ang Diyos, He is faithful and just. Siya'y matapat at makatarungan na siya po'y nagpapatawad and will forgive us our sins. At hindi lamang po siya nagpapatawad, purify us from all unrighteousness. Nililinis po tayo sa lahat ng ating karumihan. So yun po ang pangalawang step. Kaya kapag mayroon tayong disobedient spirit, sabi natin, Lord, I'm sorry. Please forgive me. I admit that I am disobedient to your word. Lord, hindi ko nga nagagawa yung sabi mo po sa iyong salita. Kami ay mag-pray. Kami ay magbasa ng Bible. Hindi ko po nagagawa pero kaya kong mag-Facebook. Kaya kong manood. Kahit ngayon, pupunta ka sa mga palengke, makikita mo yung dati ang mga tendera-tendero. Pagkabibili ka, attentive po yan. Pero ngayon, pumunta ka sa palengke. Lahat ng mga mata, busy. Saan po sila nanonood? Kanya-kanyang cellphone. Ang TV po ngayon, pinaliit na, nasa cellphone na. Kaya magkano to? Gagano na po sila. Alam niyo po, ganun na po ngayon. Maraming oras sa panunood. Maraming oras sa ibang bagay. Pero yung sinasabi ng Diyos, sabi ni Jesus Christ, sabi niya, ang mga salita ko, iyong sundin. At kapag sinunod mo ito, ako at ikaw, mananahan sa aking Ama. So mga kapatid, ano pang sabi ni Jesus Christ? Sabi niya, unahin mo ako. Idaragdag ko ang bagay sa inyo. Sabi ng Panginoong Hesus, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. All these things shall be added unto you. Ang tao gusto lang maraming idagdag ang Diyos sa kanya. Kasi di ba, prinubide na ng Diyos ang lahat ng pangangailangan. Bago pa man likhain ang langit at lupa, bago pa man likhain ang tao, lahat ng kailangan ng tao, langit at lupa, nilikha na ng Diyos. Lahat ng provision. Kaya ano na lang gagawin ng Diyos sa atin ngayon? Idadagdag na lang. Gusto po ng Diyos, dagdagan ka ng ilang milyon na pesos. Ilang milyon na pera, mangyayari po yan. Ano gagawin po natin? Unahin lang natin ang Diyos. Pero ngayon, bakit po yung mga tao ngayon, grabe ang tindi kung makapanood. Yung mga cellphone nila, parang kahit anong gagawin, nandun yung cellphone, nandoon manunood, nandoon makikinig. So yung pagdating na sa salita ng Diyos, ayaw na po pakinggan. Kaya ang tindi. Ano po ang sabi ng Panginoon? Kaya lahat ng ito, yung mga pagsuway natin sa pinagagawa ng Diyos, tayo po ay mangumpisal sa Diyos. Saan tayo mangungumpisal? Direkta sa Diyos. Yun po ang ating pong sinabi ng Diyos. We will confess our sins kanino? Sa ating Diyos. Because God is faithful. At siya po ay nagpapatawad sa ating mga kasalanan, nililinis niya ang ating karumihan. Ganong makapangyarihan at kabuti ng ating Diyos. Palakpakan po natin ang ating mabuti at makapangyarihang Diyos. Sige po, malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Glory to God. Hallelujah. Okay, so ano po yung third step? Yung pangatlo na dapat nating gawin
para tayo maging masunurin sa Panginoon, decide to fully obey and follow all God's command. Kailangan talaga tayo magdidesisyon. Sabi nga po, lahat ng bagay na gusto natin makamtan, lahat ng bagay na gusto natin marating, kailangan ang pagdidesisyon. Amin po ba? Kaya po sabi po ng ating kapatid, your decision is your destination. Totoo po yan. Kung gusto natin maging masunurin sa Diyos at maraming pagpapala na ating mararanasan sa Panginoon, yung mga marami pang pagpapala, yung nilagay ko na 6, wala pa yon. Napakaraming pagpapala ng Diyos. Kung gusto mo mag-overtake, anuman pong mga pagpapala na gusto mong maranasan, kung ikaw ay may kasakitan at karamdaman, gusto mong gumaling, alam niyo po, gagaling ka sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Yung po, marami po, kung ano man ang gusto mong makamtan, mangyayari po yan sa iyong buhay. Ano po ang gagawin lang po natin? Kailangan natin yung desisyon. Your decision is your destination. So kung gusto natin maging masunurin sa Diyos, kailangan natin mag-decide. Ano ang gagawin natin desisyon? Fully, buong-buo, sumunod sa Diyos. At atin sundin yung kanyang lahat ng kanyang pinag-uutos. Ano ba mga pinag-uutos ng Diyos? Ano ba yung God's command? Mayroon tayong 10 commandments. Pero, alam niyo po, sabi ni Jesus Christ, doon na lang siya nag-focus sa pag-ibig, yung love. Yung sabi ni Jesus, love your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. This is the first and the greatest commandment. Kasi di ba, maging yung ating pong pagsunod, nakabase din sa pag-ibig sa ating Panginoon. At the second is this, love your neighbor as yourself. So, pag natutunan natin mahalin ang ating kapwa, bago po yung sarili natin, tsak po yun, na matututunan natin sumunod sa Diyos. Kaya po mga kapatid, kailangan magdesisyon tayo. Pag sinabi ng Diyos, ibigay yung inyong first fruit. Magbigay kayo ng first fruit sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon. Lord, nagbibigay na ako ng tithes. Pati ba naman yung unang sweldo, ibibigay namin sa iyo? Mga kapatid, kapag kayo ay sumunod, hindi po kayo lugi. Palagi kayong panalo. Dahil ang pagsunod ay palaging panalo para sa atin. Amen? Ang pagsunod sa Diyos ay palagi pong panalo po tayo. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah! Pero kung kayo po, yung iba sinasabi, ibigay yung 10 bahagi, di ba mula sa Old Testament at matindi. Ngayon nga sabi ni Jesus, di ba ang nakita ni Jesus, sabi niya, hindi lang talaga tithes, hindi lang 10%. Bakit? During the time of Jesus Christ, sino po ang naging example niya? Yung pong babaeng balo. Na binigay niya yung kabuhayan, ibig sabihin walang tinira. Kung ano lang ang sentimo na sa kanya, wala siyang tinira, ibinigay po niya yan para sa Diyos. Hinandog niya yon. So ibig sabihin, sa panahon natin ngayon, hindi lang po pala tayo nakabase sa 10%. Kailangan yung ating pong buhay, so yung pong ating offering, ibigay din po natin yan sa Diyos. Yung ating pong 10%, kasi sis, mayroon tayong tax dito sa Pilipinas. Sabi ng Panginoon, ang inyong 10% base doon sa lahat ng ibinigay ng Diyos.
Saan ba galing ang provision na mayroong ka ngayon? Lahat po yan ay galing sa Diyos. So, ibig sabihin ba yung pagbibigay ko ng ika-10 bahagi, doon po ba yan sa gross? Hindi pa binawas yung aking loan. Hindi pa binawas yung aking mga deduction. Yes, kung gusto nyo pong sumunod, totally and fully. Di ba kaya po nilagay po dyan, fully obey the Lord and follow His commands. Alam nyo po, hindi nyo po yan kwikwentahin kung mayroong deduction. Sumunod ka lang sa Diyos. At kapag ikaw ay naging masunurin sa Diyos, wala kang takot sa COVID virus infection. Wala kang takot sa anumang klaseng mangyayari sa buhay. Alam nyo po, sabi nga po ng aking pong boss, she has so much money. Pero ngayon na nagkasakit po sila, sabi niya sa akin, Sister, money does not count. Gusto po nila, una nilang hinanap na mga hospitals private. Hindi sila ma-accommodate. So government hindi rin ma-accommodate. So lumapit po sila nakiusap sila ng tao na may connection sa hospital. Alam niyo po, sabi niya, ang napasukan niyang hospital, yung pang government hospital na pinakamaliit na hospital. Marami silang pera, pero sabi nila, wala po palang halaga. Walang kwenta sa panahon na ito. Dahil sila rin po ay nagka-COVID, napakarami, yung isang private hospital na malaking hospital, saka lang siya tinawagan kung kailan pinalabas na siya sa isang maliit na government hospital. So kung hindi pa pala siya nakapasok, pwede pa siyang mabawian ng buhay. Kaya pala ngayon yung iba, maraming namamatay, hindi dahil po sila po ay talagang mamamatay na kagad, kundi namatay dahil hindi po sila kaagad nakapasok ng hospital. So mga kapatid, ang sasabihin ko sa inyo, kung matapat kayo na nagbibigay ng yung sinasabi ng Panginoon, yung commandment ng Panginoon, bring the tithes into the storehouse. Dalhin nyo sa gawain ng Panginoon. Sabi niya, for there may be food in my house, may gagamitin sa mga gastusin para ang salita ng Diyos ay maipapangaral. Alam niyo po, pag ginawa niyo po yan, na kahit magkano na lang ang natitira sa inyo, dahil may loan kayo, may deduction kayo, may tax kayo, pero sinunod nyo yung sinasabi ng Diyos based sa gross, totoo po yun, hindi kayo pababayaan ng Diyos. Dahil alam nyo po, nung bumagsak yung aking nanay, talagang laki ng bukol, dito po ang bukol niya, sa likod, malaki po ito, halos tong kamao na ito, ito pong kamao kong ito, ganyan malaki talaga ang bukol niya. At talagang yung puti niya na mata ay nandyan na sa taas. Palagi na lang siya natutulog. Ito ang sinabi ko sa prayer ko. Sabi ko, Ama, sa ngalan mo, Panginoong Hesus, Santong Espiritu, sinabi mo sa iyong salita na kung kami nagbibigay ng aming ika-10 bahagi at yung aming handog, Lord, aalisin mo ang mananakmal. Aalisin mo ang mga pesteng ito. Yung peste ng kamatayan sa buhay ng nanay ko. Aalisin mo ito, tatanggalin mo ito, at bibigyan mo siya ng buhay. Sabi ko, ako'y tumatayo sa kanya. Siya'y nanay ko sa laman at kapatid ko siya sa pananampalataya sa iyo. Kaya sabi ko, Panginoon, hindi ko tinatanggap yung kamatayan sa panahon na ito ng aking nanay. Kasi ang desire pa niya, umidad po ng matagal. Sabi niya, 120 years. Lord, naririnig po yun ninyo, yung kanyang desire. Kaya sabi ko, Lord, pagalingin mo siya. Ina-apply ko ang mga lata at sugat sa kanya. At purihin ng Diyos, mga kapatid, sa kapangyarihan ng Diyos, yung aming, yung doktor, ako po ay nagkonsulta ako sa doktor. Alam niyo po,
Ang sabi ng doktor, dali na kaagad sa ospital. Dali na kaagad. Ngayon na, dali nyo na sa ospital. Alam niyo po, nung narinig ko yan, sabi ko, dadalhin na siya sa ospital. Hindi ako nagpataranta. Nasa opisina ko. Ang ginawa ko, the more, yung aking prayer kay nanay, ginawa ko ng 3 beses ko siya pinag-pray sa isang araw, 3 beses. Pagkatapos, humingi ako ng wisdom sa Holy Spirit, anong gagawin ko? Kasi sabi ko, Lord, hindi ko siya dadalhin sa ospital. Dahil COVID ngayon, walang mamamatay ang nanay ko pag dinala ko siya sa ospital. At purihin ang Diyos. Ang nanay ko hindi namatay, bagkos pinagaling po siya ng Diyos. Palagpakan natin ang ating Diyos. Yung kanyang malaking bukol ay humupa po sa kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo po ang pinagawa lang sa akin? Yung daon ng saging, ilagay po doon sa may bukol niya at habang nilalagay ko po yung daon ng saging na dinadarang sa apoy, nagdideklara ako ng panalangin para sa kanya. So mga kapatid, kaya hindi ka magpapataranta. Pwede po kayong magsabi sa Panginoon kapag ginagawa nyo yung mga kalooban ng Diyos. Pwede tayong makipangatwiran. Kaya sabi nga ng Panginoon, makipangatwiran tayo sa Diyos. So talaga pong ang Diyos man din ay tutugunan tayo kapag tayo ay sumusunod sa Diyos. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Napakabuti ng ating Panginoon. Okay, so yung pang-4. Dito na tayo sa pang-4. So, desisyon po, nasa atin ang pagdidesisyon. Wala po talaga tayong walang magagawa din ng Diyos sa buhay natin hanggat hindi tayo magdidesisyon. Nasa ating pagdidesisyon kung susunod ka sa Diyos o hindi mo susundin ang Diyos. Pang-4, do not ignore correction. So kapag tayo ay sumusunod sa Diyos, ito pong salita ng Diyos, maraming correction. Itutuwid ka ng Diyos. So wag po natin ito i-ignore. O kaya naman maraming gagamitin natin sa atin ng Diyos. Sa Proverbs 10:17, ano po ang sabi po dyan? Whoever heeds discipline. So maging yung mga pagdidisiplina ng Diyos. Sino man daw po yung nakikinig ng disiplina, yung nakikinig ng pangangaral. Ano po ang sinasabi dyan? It shows the way to life. Yan ay nagdadala sa iyo sa buhay. But whoever ignores correction leads others astray. Mapapahamak po tayo. So tayo po kapag nagbibigay po, mayroon pong nagbibigay sa atin ng correction. Kung sa pamilya, ang ginagamit po para i-correct tayo, sino po? Minsan karamihan ay mga magulang. Kapag mayroon pong mga sinasabi ang mga magulang, makinig na po tayo. Dahil kapag hindi po kayo makinig, totoo po yan, mayroon pong tinatawag na consequences. Mayroon ka at mayroon ka talagang mararanasan. So yung po, mga kapatid, wag natin i-ignore yung mga pangangaral, yung mga pagtutuwid, yung pagdidisiplina. Wag po natin yan ibaliwala. Kailangan atin po yan pakinggan. At itong Biblia na ito, andito yung marami pong koreksyon sa ating mga buhay. Pag ito po yung ating sinunod, panalo ka. Panalo po tayo. Amin po ba? Palakpakan natin ang ating Diyos. Yung gusto pong manalo, ito po, naririto, punong-puno ito ng pangangaral, punong-puno ito ng mga koreksyon sa ating mga buhay para yung buhay natin ay patungo sa buhay na walang hanggan. Yung buhay natin patungo sa daan na kung saan ang dulo noon ay buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah. Glory to God. At ano pa po, panglima, na ating pong our steps to obedience. Yung panglima is to meditate
God's Word. Talaga po yung salita na ito ay ating pagbubulay-bulayan. Bakit po? Sabi po diyan sa Joshua 1:8, kapag ito po ay ating pong pinagbubulay-bulayan, ito'y ating binabasa, ito'y ating inaaral, ito ay atin isinasapuso, ano po ang mangyayari sa ating pamumuhay? Sabi po diyan sa kanyang salita, you may be careful to do everything written in it. Magiging maingat tayo sa ating pamumuhay. Kaya ano ang sabi sa Joshua 1:8? Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night. So babasahin daw natin ito, pagbubulayan daw natin to araw at gabi. Ano ang resulta kapag yan ang gagawin natin? Magiging maingat tayo sa ating mga ginagawa. Nagiging maingat tayo sa ating mga sinasalita. Magiging maingat tayo sa ating mga iniisip. At ano po ang mangyayari? Ano po yung end result? We will be prosperous. Magiging maunlad ang ating buhay at magiging matagumpay ang ating pamumuhay. So, mga kapatid, hindi pala madali ang pagiging pamumuhay to have a prosperous life and successful. Saan pala nakukuha para ikaw ay mamuhay ng matagumpay? Saan pala natin makukuha na ang buhay mo ay magiging maunlad? Nandito po sa kanyang salita. Ito ang susi sa pag-unlad ng buhay. Ito ang susi, salita ng Diyos. Sa katagumpayan na gusto mong makamtan, ito ang susi. Nandito ang susi sa ating pag-unlad, sa ating pamumuhay. Kung gusto mong maunlad ang iyong spiritual na buhay, narito sa kanyang salitang susi. Kung gusto mo ang buhay mo ay masagana, matagumpay ka, narito ang susi. Ito po ang susi ng pag-unlad sa buhay. Nandito po mga kapatid yung instruction ng Diyos para tayo maging maunlad sa buhay. Kaya po mga kapatid, kung ito pong salita ng Diyos, ibabaliwala natin. Hindi natin ito sinusunod. Hindi natin ito binabasa. Ano kaya ang maasahan natin sa ating pamumuhay? Nandito, ito po ang sinabi ng Lord. Kung gusto natin maunlad na buhay, kung gusto natin matagumpay na buhay, nandito sa kanyang salita. Kaya nagtataka ka, bakit hanggang ngayon? Sabi mo, tinanggap ko naman si Kristo. Bakit hanggang ngayon ako pa rin ay mahirap? Parang ang kanyang presensya ay malayo sa akin. Ang tanong, ito ba ay pinagbubulayan mo? Nagbibigay ka ba ng oras at panahon dito? Sa kanyang salita, ano ang sabi? Ilang beses sa isang araw? Araw at gabi. So mga kapatid, sa oras na ito, tayo po lahat ay pumalakpak sa ating Diyos. Lahat ng nagnanasa na ito po ay kanyang maging pamantayan, ito po ang kanyang pagbubulayan mula sa araw na ito, araw at gabi. Hallelujah. Sige po, malakas na palakpak sa Diyos. Lahat na nagnanasa, hallelujah, yes, oh God. Hallelujah, pagpalain niyo po lahat na yon na nagnanasa pong sumunod sa iyong mga salita. Kaya po mayroong preacher, sabi po ng kanyang tatay na pastor, sabi niya, anak, gusto mo bang yumaman? Gusto mo bang maging matagumpay? Anak, gusto mo ba na yung buhay mo ay maging maunlad? Sabi niya, isa lang ang ipagbibiling ko sa iyo. Huwag mo itong kakaligtaan. Narito ang instruction ng Diyos. Para yung buhay mo ay umunlad, para ang buhay mo ay maging matagumpay. Naririto sa kanyang salita. Dito po nagbibigay ang instruction ng Panginoon.
At kapag sinunod nyo po ito, mga kapatid, totoo po, gagawin ng Diyos ang kanyang ipinangako. Amen? Kasi ang Diyos ay hindi po sinangaling katulad ng tao. Amen po ba? Sige po, can we shout hallelujah to God? Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Palakpakan natin ang ating Diyos, Ama. Hallelujah. Okay, so ano pa po yung ating pang-anim? Dito na po tayo magtatapos. Ito yung mga hakbangin para ikaw at ako ay maging masunurin sa Diyos. Pang-anim is have zeal always. Magkaroon ka ng zeal. Ano ba yung zeal? Marubdob. Marubdob na ano po yung sinasabi? Have zeal always and keep spiritual fervor. Ibig sabihin po, mga kapatid, magkaroon ka ng marubdob na pagnanasa sa spiritual na aspeto ng ating buhay. Para tayo maging masunurin sa Diyos. Dahil totoo po dyan, sinasabi po ng salita ng Diyos, ang namumuhay para sa Diyos, he will live by the Spirit of God. So yung ating spiritual na buhay, ano po ang sabi sa Romans 12:11? Never be lacking in zeal. Huwag daw po tayo magkulang ng marubdob na pagnanasa sa ating spiritual na buhay. But keep your spiritual fervor, serving the Lord. Huwag natin pababayaan yung ating spiritual na buhay. Sabi po sa ibang translation, sabi po doon, wag po tayong, sabi, magkaroon tayo ng zeal at magkaroon tayo ng fervent in spirit and serving the Lord. Not slothful in business, King James Version. Wag daw po tayo tatamad-tamad. So yung buhay sa mundong ito ay para lang po yan negosyo. Maging sa negosyo, kung tatamad-tamad ka, anong mangyayari sa iyong negosyo? Malulugi ka. Maging sa ating buhay espiritual, sinasabi po dyan, huwag tayong tatamad-tamad. Hallelujah! May kinalaman po yung ating buhay. Ang buhay natin para lang tayong may negosyo. Ano ang nininegosyo natin? Na yung ating kaluluwa, pagdating po na tayo'y bawian na ng buhay, alam natin na yung ating patutunguhan ay kaharian ng Diyos. Kaya po, mga kapatid, sinasabi sa atin ngayon, para tayo maging masunurin sa Diyos, bawal yung tatamad-tamad. Bawal yung tatamad-tamad. Yung mga nauna kanina sinabi na po, bawal yung tatamad-tamad na magbulay ng kanyang salita. Bagkos, anong sabi? Fervent in spirit, marubdob yung espiritu natin, yung pagnanasa ng ating mga espiritual na buhay. Yung po, kung nagnanasa kayo maman sa mundong ito, kapatid, nagkakamali ka dahil yung kayamanan mo, maiiwanan mo dito sa lupa. Ang kayamanan mo na yan, pag namatay ka, hindi mo madadala. Bagkos, pag-aawayan pa yan ng mga taong magmamana niyan. At kung walang magmamana, kukunin yan ng gobyerno. Yung iba, kinukurakot pa. Ano pa ang sinasabi dyan? Magkaroon ka ng marubdob na paglilingkod sa Diyos. So yung kung sumusunod tayo sa Diyos, hindi ka talaga mabubuhay na hindi ka naglilingkod sa Diyos. Dahil ang totoo na ang buhay niya sumusunod, we are obeying God, ikaw din ay may marubdob na paglilingkod. Ang paglilingkod sa ating Panginoon, hindi po yan nakikita dito lang sa atin. Dito lang sa lupa. Ang paglilingkod sa Diyos, nagsisimula po yan sa mga lugar na walang nakakakita sa iyo. Doon po pinasisimula ng Diyos yung makita na naglilingkod ka, yung mga lugar na walang nakakakita sa iyo. Ikaw at ang Diyos lang nakakakita. Kaya yun po yung huli ko pong sasabihin sa bawat isa
na ang sinasabi po dyan, not slothful in business. Ang sabi niya, huwag tayong tatamad-tamad. Yung pagsunod sa Diyos, bawal ang tatamad-tamad. Yung pagsunod natin sa Diyos, bawal yung katamaran. Totoo yan. Hindi ka talaga makakasunod sa Diyos, tinatamad ka manalangin. Tinatamad ka magbasa ng banal na kasulatan. Pero gusto mo na ikaw ay yumaman. Gusto mo na ikaw ay maging malusog ang katawan. Gusto mo, ikaw ay pinagpapala. Gusto mo, lahat ng naisin mo ng buhay mo, gusto mo makamtan. At kung makamtan sakali, at wala naman talaga naging mayaman, natatamad-tamad. Karamihan po na yumaman, maliban yung mga nagmana na lang ng kayamanan, ha? Pero kapag yung mga nagmana ng kayamanan, tatamad-tamad, ano ang nangyayari? Bumabagsak, binebenta yung kanilang mga ari-arian. So mga kapatid, ito yung sinasabi sa atin ng Panginoon, huwag tayong tatamad-tamad. Kailangan marubdob palagi ang ating espiritu, na yung espiritu nakakonek sa espiritu ng Diyos. Kailangan marubdob at nag-uumalab taimtim ang ating paglilingkod sa Diyos. Kumusta ba yung paglilingkod nyo sa Diyos? Taimtim ba yan? Kumusta ba yung paglilingkod nyo sa Diyos? Marubdob ba yan? Mga kapatid, ito po ay pagsunod sa ating Panginoon. Kumustahin natin? Yan na ba yung nag-uumapoy mo na espiritu? Yan na ba yung nag-uumapoy mo na paglilingkod sa Diyos? Kasi mga kapatid, ito po yung last verse na napakatindi. Not slothful in business. Lahat ng bagay, yung ginagawa natin dito sa buhay, na ikaw ay nabubuhay, ito po ay business. Kaya di ba palagi sinasabi, mind your own business. Lahat ng ginagawa natin is a business. Pero ang sinasabi ng salita ng Diyos, huwag tayong tatamad-tamad sa business na mayroon tayo. At ang business natin, dahil gusto natin sumunod sa Diyos, ang business natin, makarating tayo sa kaharian ng Diyos. At kapag nandun ka na sa kanyang kaharian, mayroon kang matatanggap ng mga gantimpala sa Diyos. Ano ang sabi ng Panginoon? Bawal ang tatamad-tamad. Kailangan daw po nag-uumapoy. Taimtim ang ibig sabihin ng fervent. Taimtim o marubdob. Yung ating espiritu, marubdob o taimtim ang ating paglilingkod sa Diyos. Kaya sabi nga po sa atin ng Panginoon, ang Diyos hindi natutulog. He never sleep nor slumber, sabi po doon sa Psalms 121. Alam niya, maging yung paglilingkod natin, kung napipilitan ka lang maglingkod, dahil walang gagawa. Kung ganyan ang puso ninyo, huwag ka na maglingkod. Kasi po, ang gusto ng Panginoon sa mga naglilingkod sa Kanya, may marubdob, may taimtim na paglilingkod sa Diyos. May marubdob, may taimtim na espiritu ng ating Panginoon. We have fervent spirit, taimtim na espiritu, mayroon tayo. Even in serving God. So yun po ang ating dapat ginagawa. Hindi lang po tayo basta naglilingkod. Dahil alam ng Diyos, God has His own qualification in serving God. Qualify ni Lord, kaya pagdating ng araw, ano ang gagawin ng Diyos? Yung ating mga ginawa, susunugin po yan. Kung saan, ano ang material ginawa natin. O ibig sabihin, anong klaseng puso mayroon ka? Anong klaseng puso na binuhos mo dyan? Yes, sinabi mo nga, nanalangin ka nga. Pero basta lang, sabi mo, kasi gusto ko dagdagan ako ni Lord Kaya ako nagpray-pray. Pag nanalangin ka, na wala talagang pagmamahal sa Diyos. Ang pinakadulot at pinakaugat ng lahat ng ginagawa natin na ikaw ay tatanggap ng pagpapala sa Diyos.
Yung mayroon kang taimtim na paglilingkod sa Diyos. Yung mayroon kang taimtim na puso, ang pinakaugat ng lahat ay pag-ibig. Lahat ng ginagawa mo, lakipan mo ng pag-ibig. Lakipan mo lahat ng ginagawa mo. Mapasa bahay man yan, mapasa opisina man yan, mapasa gawain ng Panginoon, lahat ng ginagawa natin, lakipan natin ang pag-ibig ng Diyos. At kapag ito po ay atin nagawa, matututunan natin paglingkuran ng Diyos ng marubdob na paglilingkod. Matututunan natin paglingkuran ng Panginoon ng taimtim at maging yung ating espiritual na buhay. Kaya sa oras na ito, patuloy po tayong lumapit sa ating Panginoon. Lahat po tayo ay tumayo. Totoo po yung ating pong pagsunod ay mayroon pong sakripisyo. Pero tandaan natin, ang pagsunod ay mainam sa lahat ng sakripisyo na sinasabi natin, we are sacrificing to God. Obedience is better than sacrifice. Kaya sa oras na ito, lahat po tayo, yung pinaka-last verse, in our steps to obedience, yan ang gusto ko pong ilagay nyo sa puso nyo. Have zeal always. Magkaroon ka ng taimtim, marubdob, na espiritual na pamumuhay. Taimtim at marubdob, nag-uumalap. Pag sinasabing zeal, nag-uumalap, nag-uumapoy na wala pong makakapigil sa'yo. Wala pong makakadistract sa'yo. Walang makapagsasabi sa'yo, umayaw ka na. You will never give up. Wala ang hindi mo kayang i-give up. If you have always the zeal and fervent spiritual fervor and even in serving God. Hallelujah. Pero anong sabi ng Lord? Yung una sabi niya, not slothful, huwag kang tatamad-tamad. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi po pwede ang tamad. Kapag sumusunod ka, bawal ang tamad sa ating Diyos. Hallelujah. So sa ating pong mga first time, lahat ng mga first time na nakinig ngayon sa kanyang salita, if you want to experience yung taimtim at marubdob na spiritual na buhay mo, pasimulan mo ito sa pagtanggap kay Jesus Christ. To be your Lord and Savior of your life. Sumunod kay taas mo ang iyong kamay sa Diyos. Ang Diyos natin, ang ating Panginoong Hesus ay nasa kalangitan. Itaas mo sa kalangitan ang iyong mga kamay. Sumunod ka sa panalangin ng pagtanggap. Diyos Ama, sa oras na ito, ako po ngayon ay nagpapasalamat sa mga salita mo. Salamat, O Diyos, na ibinigay mo sa akin ang susi para ako ay magkaroon ng marubdob at taimtim na buhay espiritual ay sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo. Jesucristo, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at kaligtasan ng aking buhay. Pumasok ka at manahan ka sa aking puso. Mula sa araw na ito, kayo na po ang maghari sa aking buhay. At kayo na rin ang masunod
ang kalooban mo ang masunod sa aking buhay. Salamat sa iyong banal na dugo na iyo pong ibinigay sa amin, nabuhos sa krus ng Kalbaryo para ako ay magkaroon ng kalinisan. Para ang buhay ko ay maging marapat sa inyong harapan. Salamat sa pangalan ko na iyo na pong itinala sa aklat ng buhay. At sa oras na ito, ako na po ay nananampalataya na binilang mo na akong anak mo. Sa pangalan ni Jesus, ito na pong aking panalangin. Amen. Hallelujah.